sabi ng Biblia, may isang katawan na yung katawan na yun, ayon doon sa Efeso 4:4 at saka doon sa Colosas 1:18, yung isang katawan ay isang iglesia yon. Ngayon, alin yung isang iglesia na tunay at totoong iglesia na nasa Biblia? Babasa po tayo sa 20:28 ng Gawa. Ganito po ang nakasulat: ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Maliwanag po ang ating natunghayan, ang iglesia ng Diyos ang binili ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Kaya lang, mag-ingat po kayo sa babasahin yung mga kasulatan. Kasi merong mga lumilitaw na iba-ibang mga salin o version ng Biblia. Merong lumilitaw na version na iglesia ng Panginoon. At pinapakahulugan nyo ng iba na yung Panginoon ay si Kristo, kaya iglesia ni Kristo. Meron namang isang salin na kamakailan lang lumitaw na yung salin na yun nagsasabi iglesia ni Kristo. Yan naman ang paborito ng iglesia ni Kristo ni Manalo, na ang binabasa, iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang sariling dugo. Pero mga kapatid, kung tayo'y magpapakatotoo na magsasaliksik ng mga kasulatan, kasi ang pong pagsasaliksik ng kasulatan, isang marangal na gawain yan para sa mga tao ng Diyos eh. Babasa lang po ako sandali sa 17:10 ng Gawa patuloy. At pagdakay pinayaon sa gabi ng mga kapatid si Pablo at si Silas sa Berea, na nang dumating sila doon, nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Ngayon, lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Yung palang ginawa ng mga taga-Berea, naging mas marangal sila kaysa sa mga taga-Tesalonika nung araw. Kasi sinisiyasat nila araw-araw ang mga kasulatan. Kaya yung magsiyasat po ng kasulatan, karangalan po yun, mga kapatid. Karangalan dun sa mga nagsisiyasat. Bakit ko po ba sinasabi ito, mga kababayan? Kasi yung iba hindi na nagsisiyasat. Basta lumabas yung kay Lamsa, yun na lang ang kanilang gustong gamitin. Lumabas yung King James, natatandaan ko, sabi ni Almeida nung araw, ang sa Diyos lang ika ay ang King James Version, sabi niya, Almeida. Iba-ibang mga opinion. Pero alam niyo, kung magpapakatotoo tayo, mga kababayan, pwede naman tayong umatras doon sa pinanggalingan ng King James Version, yung pinanggalingan ng Lamsa Version, yung pinanggalingan ng Protestant Version, yung pinanggalingan ng Jehovah's Witnesses Version, at yan po ay ang mga kasulatang Grego na ngayon ay umiiral, hindi pa po sira. Natuklasan yung tinatawag na Dead Sea Scroll. Yung Dead Sea Scroll po, isinulat yan 200 taon bago nagkatawang tao si Kristo. Itong Dead Sea Scroll na ito, natuklasan po ito noong 1947. May mga libro ng Bibliang nandyan. Yun naman pong tinatawag na Codex Sinaiticus, na isinulat noong 308. Buhay pa hanggang ngayon, nandoon yan sa British Library. Nakita ko mismo sa 2 mata. Yung kopya niyang tinatawag na Codex Sinaiticus. Yung Biblia na yan, 1,700 taon na ang edad niyan. Ano nakasulat diyan sa mga matatandang kasulatan na yan? Ang nakasulat po diyan sa Grego ay Ecclesian Tuoteo.
iglesia ng Diyos. Hindi iglesia ni Kristo. Hindi rin naman iglesia ng Panginoon. Kundi ang talagang nakasulat, Iglesia Tuoteo. Pinakamatanda halos na manuskrito ng Biblia. Manuskrito, ibig sabihin sinulat. Hindi na nagsisiyasat. Basta lumabas yung kay Lamsa, yun na lang ang kanilang gustong gamitin. Lumabas yung King James, natatandaan ko, sabi ni Almeida nung araw, ang sa Diyos lang ika ay ang King James Version, sabi niya, Almeida. Iba-ibang mga opinion. Pero alam niyo, kung magpapakatotoo tayo, mga kababayan, pwede naman tayong umatras doon sa pinanggalingan ng King James Version, yung pinanggalingan ng Lamsa Version, yung pinanggalingan ng Protestant Version, yung pinanggalingan ng Jehovah's Witnesses Version, at yan po ay ang mga kasulatang Grego na ngayon ay umiiral, hindi pa po sira. Natuklasan yung tinatawag na Dead Sea Scroll. Yung Dead Sea Scroll po, isinulat yan 200 taon bago nagkatawan tao si Kristo. Itong Dead Sea Scroll na ito, natuklasan po ito noong 1947. May mga libro ng Bibliang nandyan. Yun naman pong tinatawag na Codex Sinaiticus na isinulat noong 300 AD, buhay pa hanggang ngayon, nandoon yan sa British Library. Nakita ko mismo sa dalawang mata ko, yung kopya niyang tinatawag na Codex Sinaiticus. Yung Biblia na yan, 1,700 taon na ang edad niyan. Ano nakasulat dyan sa mga matatandang kasulatan na yan? Ang nakasulat po dyan sa Grego ay Ecclesian Tuoteo. Iglesia ng Diyos. Hindi iglesia ni Kristo. Hindi rin naman iglesia ng Panginoon. Kundi ang talagang nakasulat, Ecclesian Tuoteo. Nakasulat sa pinakamatanda halos na manuskrito ng Biblia. Manuskrito, ibig sabihin, sinulat ng kamay. Ang nakasulat po, Iglesia ng Diyos. Yan ang tunay na iglesia na nasa Biblia. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi, Brother Rede. Ayon mo sa Panginoon sa Kristo, sino ang tunay na Diyos? Ayon sa Panginoon sa Kristo? Ayon sa Panginoon sa Kristo, ang tunay na Diyos, yung Ama, saka siya. Saka mo siya. Ayon sa Kanya. Ang ibig bang sabihin ni yung Ama nagsugo sa Kanya at ang Panginoon sa Kristo ang sinugo, lumalabas o isang Diyos na nagsugo at isang Diyos na sinugo. Di dalawa ang Diyos. Kung bilang ng tao pag-uusapan, dalawa. Pakinggan mo, sabi ni Jesus, 8:16 ng Juan. Oo. At kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo. Bakit? Sapagkat hindi ako nag-iisa. Bakit? Kundi ako at ang Ama. Sabi niya, kung humatol ako, totoo hatol ko. Dahil hindi ako nag-iisa. Kundi ako at ang Ama na tumatahan sa akin. Kaya hindi siya nag-iisa. Hindi iisa. Ang ibig sabihin ay pareho silang Diyos. Oo. Nakasulat Pakinggan mo, uno-uno ng Juan. Nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Ano? Nang pasimula, siya ang verbo. Yung verbo sumasa Diyos. And the Word was with God. And the Word was God. Ang verbo ay Diyos. Oh. Bakit natin natitiyak Diyos nga siya? 2:6. Pakinggan niyo sa Filipos. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Pantay pa nga sila. Hindi mo pwede sabihin pantay siya, na siya rin yun. Ginagamit yung salitang pantay sa dalawang entity. Ha? Hindi ko pwede sabihin,
ang Biblia ko pantay. Wala namang kapantay. Paano mo sasabihin pantay? Ha? Pagka sinasabing pantay, may dalawang entity, may dalawang kalagayan na magkapantay. Ang sabi, siya, si Kristo, bagamat nasaan yung Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat tanang ng pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus, hinubad niya ito. At nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao, nakitulad siya sa tao. Yung hubarin niya, yung pagkapantay niya sa Diyos, nakitulad siya sa tao. Hindi nga siya tao. Dahil kung tao na siya, ba't man makikitulad pa siya sa tao? Eh, di Diyos nga siya. Dahil nakapantay siya sa Diyos. Yun ang sabi ng Biblia. Hindi, di sa 17 ho ng Juan, 1 at saka 3. Oo. Ang sabi ho nagdarasal ang Panginoon sa Tumingala siya sa langit. Tumingala siya sa langit. 17:1, no? Oo. At pag tingala niya sa langit, sinabi niya, Ama, luwalhatiin mo ang anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Yun ang uno. Dos, gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan lahat ng ibinigay mo sa kanya. At tres, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Nag-iisang, Hindi nag-iisa, iisang. Nakilala ka nila na iisang Diyos na tunay, di ba? Yun ang nakasulat. Yun ang nakasulat, sigurado ako nun. Di ba? Sabi niya, nakilala ka nila na iisang Diyos na tunay. Eh tama naman yun, iisa lang naman talaga, Ama ron eh. Nakatingala nga siya sa langit eh. Pwede, tayong mga tao nasa lupa, nakilala natin doon sa langit, iisa talaga ang Diyos na tunay doon. Kailan? Eh nandito kasi sa lupa yung anak eh. Kaya iisa yung nandun. Nakatingin siya sa langit, huwag mo kakalimutan yun. Siyempre, bumaba siya eh. Hindi, wala siya ron. Kaya nga, nung andun siya, nung wala siya ron, sabi niya, makilala ka nila dyan sa langit, ay isa kang Diyos na tunay. Eh, ito bang pumarito sa lupa? Diyos ba ito? Unang Juan 5:20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Eh, wala nga sa langit dahil naparito eh. O ngayon, anong sabi sa naparito? At tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa kaniyang na totoo sa makatwigay sa kaniyang anak na si Yesu Kristo. Yun ang napalito si Yesu Kristo. Ano sabi ron? Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Marami pa ng Diyos-Diyosan dito sa lupa. Eh, nung pumarito yung anak ng Diyos, ito ang tunay na Diyos. Tunay na Diyos saan? Dito sa lupa. Then, marami palang Diyos-Diyosan dito dinatnan si Jesus. Kaya tingnan mo, may tunay na Diyos sa langit, may tunay na Diyos sa lupa. Yung naparito, ito ang